Noong Sabado, meron kami napuntahan na Japanese restaurant, Ichiran style. At ang kagandahan pa nun, tapat nun ay coffee shop. So tara, samahan nyo kami. So Sabado, after ng trabaho, ang original plan namin ay umakyat sa Antipolo, sa may simbahan, para bumili ng mga ilang religious piece. At pagkatapos bumisita sa simbahan, plano na rin namin syempre magkape, malapit na rin sa simbahan. Gagamitin ko na rin itong pagkakataon para i-share sa inyo yung tungkol sa motor namin na magtatatlong taon na, nakatakbo na siya ng under 9,000. Alam ko 8,700 kilometers na yung takbo niya. At kung meron man dito na napalitan, may ilan na mga pinalitan ako. Isa sa pinaka-importante siguro yung goma niya. From dual sport, pinalitan ko ng city for city driving. Ang naibaba niya konti lang naman kasi yun lang naman yung purpose ko. Tapos nagpalit kami ng seats na flat pero ibinalik ko rin sa stock kasi ang sakit sa puwet ng flat seat. Tapos yan, yung sa brake reservoir fluid pinalitan ko, kaso nga lang yan naglilik siya sa gilid kaya yan, natatapyas yung mga pintura niya. Tapos yung mga tumutulo dun sa stepboard nadamay na rin, namuti siya. Isang way na rin ito para makapag-ensayo kami o maihanda yung sarili namin bago yung long ride ngayon sa October sa Baguio. Sabi aabot ng 3 oras yung biyahe o higit pa, depende sa takbo. So siguro kailangan namin mag long ride ng at least once a week bago mag-October para makilala rin namin yung sarili namin, katawan namin, kung kaya ba talaga yung long ride. At kung hindi, bago mag-October, hindi makapag-adjust kami ng aming plano. Pwedeng mas malapit na lang or kasi madami ng iba na pwede puntahan, diba? Like Tagaytay or Pililla, mga ganong lugar. And yun nga napansin namin, 30 to 45 minutes, may ngalay, may pagod na agad. Or dahil hindi lang din kami sanay nga. Dahil ginagamit namin itong motor, papasok lang sa trabaho mula Quezon City, Batasan hanggang Marikina City lang. Yun, siguro isa rin sa factor kaya nakakapagod. Napansin ko yung shocks, magtatatlong taon na. Siguro palitit o kailangan readjust, ano ba yun? Para may nakikita kasi ako na nire-recoil yung sa harap. Tapos yung sa likod, pinapalitan din siguro talaga. Parang sa mga sasakyan lang din kotse. Yung sa harap kasi pagka nalubak or na-humps, nagdidikit na talaga eh. Parang sumasagat na, naglalagotok. Yun. So, mukhang kailangan na yun palitan. Sa likod naman yung tagtag. Ramdam namin yung tagtag nung pagmomotor kumpara nung bago pa ito. Tapos mga payo sa akin, since bagong or unang motor namin ito, wag pabayaan sa change oil. So yun yung ginawa namin. Pagka nag 1,000 to 1,500 kilometers, talagang pa-change oil agad. Tapos nag-stick lang ako sa isang brand ng change oil, Motul. Sa shop, walang particular, basta may Motul na lang is doon ako nagpapa-change oil. And yung iba nga kung talaga marunong beha sa motor, sila na nag-change oil. Tapos, ayan, narating na natin yung Antipolo Church. Siyempre, isa ito sa magagandang lugar dito sa Antipolo na sinasadya talaga ng mga tao. Kasi maganda naman po talaga. Tapos yung daanan pa Antipolo maganda rin. Safe din naman po talaga. May mga LED lights na nga rin yung daan Ganun siya kaganda. Pira, lubak, wala. Parang wala kang lubak. Sa part ng video na to, ine-enjoy ko na lang yung lugar sa Antipolo Simbahan habang hinihintay si Mrs. sa kanyang binibili. And nag-photo na rin tayo, video. Nanonood, pinagmamasdan ko lang din yung mga tao na nasa paligid, mga siklista, pamilya. Ni-enjoy ko lang yung napaka peaceful kahit madaming tao na lugar. Kasi bihira Press ko talaga yung hangin dito. And yun nga, meron tayong photos, videos.
Ganyan siya kalinis. Mapayapa yung lugar. Dahil simbahan nga eh. Pero dito nag-iisip na rin ako kung saan kaya pwedeng mapuntaan ng kapihan. Nag-try ako magtingin sa Waze, through cellphone, sa Facebook, kung merong malapit. Ang ending na pagkasunduan na lang namin na magbiyahe lang papalayo sa simbahan, tapos kung saan kami dalhin ng daan, at kung may makitang kapihan pwedeng hintuan o idagdag din na lang sa listahan ng mga pwede naming dalawin dito sa Antipolo na coffee shops. Nung papalayo na kami ng simbahan, mayroon palang mga ilang kalsada na ginagawa na nagdudulot ng traffic. Yung daan hindi naman ganun kaliit, pero sakto na since may ginagawang kalsada, naiipon talaga yung mga sasakyan. Ngayon yung dami talaga ng tao since yung lugar ay napakaraming mga grocery stores, tindahan, talipapa. Kaya naman magkukos talaga ng traffic. Tapos itong rotonda na to, inikot namin, slow moving talaga. Hanggang may nakita kaming lusutan na parang pa-assumption ito, pabalik ng Robinsons Antipolo. Ayun na, napapaisip na kami at this point na umuwi na lang dahil pagod na rin, galing pa nga pong trabaho. So naisip namin na sa Marikina na lang kumain, kasi kung kakain pa kami rito sa Antipolo, malayo sa Quezon City, baka tamaan kami ng antok, delikado na pa uwi. At kung gabihin pa, isa rin yung factor. Siyempre din naman, nung nasa traffic kami, mas lalong dumadapo yung pagod. Napansin ko rin na yung camera na nakamount dito sa motor, paubos na rin ang battery. Kaya nag-decide na nga kami na kakain lang kami on the way pa uwi, malapit sa Marikina Heights, dahil dun kami dumadaan, exit Parang, tapos Nangka, San Mateo to Batasan. Meron daan doon. At naalala ko meron dong pinagkakapihan namin. Pangatlong beses na namin ito sa Draft Coffee. At yun nga, nakarating na tayo rito sa Ramen Wave. Dito yan sa may Marikina Heights. Tapat nito ay coffee shop. Sakto, hapunan din namin. Pagpasok nyo rito sa Japanese Ichiran style na restaurant. Authentic talaga, ang ganda. Japanese feels. Price under 500 peso per meal. So okay na rin, sulit. So ang pagkakaintindi ko sa Ichiran style, onti ang human interaction. So yung buong restaurant, mayroong mga signages kung saan mo o-order, saan mo pipick upin yung in-order mo. Then sa ramen, meron naman option ng salt level saka spicy level. Yung buong restaurant ay dinisign ng owner na isa rin pong artist. So dito rin meron section na binebenta yung mga shirts na design ng owner artist, pati mga stickers. Tapos yan po yung order na ramen ng asawa ko. Then sa akin naman po ay pork tonkatsu. Siyempre after noon, nagkape kami sa tapat lang din. Ang saktong address ng lugar na to ay 240 Nara Street, Marikina Heights, Marikina City. Ang in-order naman namin dito sa Draft Coffee ay isang order na lang namin, yung pinky swear na kung saan meron itong strawberry pieces talaga, tapos kape sa cold mixture. Kaya saktong pangimagos na merong enough caffeine para sa biyahe namin pa uwi. Hindi kami tapuan ng antok kasi nga nabusog kami dun sa ramen. Siyempre masarap dito sa Draft Coffee. Sulit na yung isang order para sa aming dalawa. So yun, kung umabot kayo sa part ng video na ito, maraming salamat. Thank you. Till the next coffee. Fine. Peace. Ingat po kayo lagi.